Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay money, career, financial reading. So, gamitin natin ang ating intuition sa panunood para makaresonate ka dito. Okay, first card natin is Sacrifice, Libra. Oh, sorry. So, ito na siya. Sacrifice, emotional withdrawal, authority, patience, and planning. Okay, Libra. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na ang tagal-tagal mo na sa trabaho mo, pero hindi ka pa nakakapag-ipon. Totoo ba yun? Or yung iba sa inyo dito, puro lang sacrifice yung ginagawa. May ibang Libra dito na medyo nawawala na sila ng pag-asa. Kasi puro lang sakripisyo. Pamilya, pwedeng nakapag-asawa ka Libra ng medyo tamad, medyo lang. Or pwedeng nakapag-asawa ka ng maraming bisyo. So, ikaw yung nagiging breadwinner ng family. Or kung single ka, pasan-pasan mo ang buong pamilya mo, ikaw yung breadwinner. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na for the month of February, parang gusto mong ibaba yung mga pasanin mo sa buhay. Parang gusto mong bawasan yung mga bagahe, yung mga baggages na dala-dala mo or pasan-pasan mo. Nakikita ko sa'yo dito parang gusto mong magpakalayo-layo, mapag-isa, magkaroon ng time makapag-relax, makapag-isip. Kasi feeling mo, lahat lang ng sacrifices mo nauuwi lang sa wala. 'Di ba? May nakikita tayo ditong Libra na sa 50 plus years old na. Or pwede iba near to 60 years old pero hindi pa rin sila nakakapagpundar, hindi pa rin sila nakakapag-ipon. Ang worst pa dito, yung mga anak mo siguro na pinapag-aral, nag-asawa sila ng maaga. Parang yung obligation nila as a parang anak, ikaw pa rin yung sumasalo. Like, kung may mga apo ka, ikaw yung bumibili ng gatas, ikaw yung bumubuhay sa apo mo or sa mga anak mo na may asawa. Parang ganun. Comment down below if resonated ka. Nakikita natin dito, may ibang Libra na naghahangad sila ng financial stability and balance. Financial security. So, ibig sabihin, yun na nga, ang tagal mo nang nagtatrabaho pero wala pa ring stability. Wala pa ring bahay. Wala pa ring maituturing na pag-aari mo. So, may iba din sa inyo dito nagtatrabaho sa isang kumpanya pero ang tagal-tagal nyo nandyan pero hindi man lang kayo madagdagan ng sweldo or even benefits or kahit na ilagay kayo sa isang stable na sitwasyon or stable na posisyon. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, huwag kang masyadong ma-stress, huwag kang masyadong mainis, kung ano man tong hinihintay mo, magpasensya ka, and huwag mawala ng pag-asa, okay? Siguro doon sa mga nasa 50 years old na or malapit nang mag-retire, hindi natin masasabi to na be patient and plan. Kasi nandun na sila sa, nandun na sila sa sitwasyon na may edad na sila eh. Pwedeng matakot sila na magkasakit na or alam mo yun, maging mahina na yung katawan. Paano sila magtatrabaho? Pero doon sa mga medyo bata pa, sinasabi ng baraha, be patient. Pero doon sa may mga edad na, sinasabi ng baraha sa'yo dito, na siguro, wag kang masyadong ma-stress. Hanapan mo ng parang peace of mind ang sarili mo. Kasi, nakikita natin dito, sobrang stressful yung emotion mo eh. Yung situation mo ay sobrang stressful. Okay? Ang dami-dami mong mga obligasyon nakapatong sa balikat mo. Oh, prosperity. Tingnan natin. Prosperity. So, sinasabi ng baraha mo dito, Libra, na yon, wag kang mag-alala. Kasi, yung prosperity, abundance, success, recognition, or kung ano man tong hinahangad mo na abundance,
ay posibleng magkakaroon din ng balanse, 'di ba? Magkakaroon din ng balanse, so wag kang mawalan ng pag-asa. The temple path is number 12, so number 3 siya. Sinasabi na may balance dito, may yin and yang, and makikita mo yung liwanag, 'di ba? Parang makikita mo yung sagot sa mga issues na to na hindi mo maintindihan. So, sinasabi, kung makikita mo dito may shower of money. So, kung naghihintay ka ng stability, ng pera, kasi pera lang naman tong pinag-uusapan natin. So, literal na pera yung hinihintay mo. Sinasabi na may liwanag na, malapit ka nang makaakyat doon sa tagumpay. So, pwedeng yung iba, malapit nang makapag-retire, malapit nang makapag-ipon, or malapit na nilang makuha yung success na minamanifest nila. Malapit nang makauwi ng Pilipinas ng OFW, kahit walang ipon, malapit na nilang makita yung pamilya nila. Parang ganun. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo ng dalawa yung emotional withdrawal natin. So, Libra, ang nakikita ko sa'yo, in denial ka. 'Di ba? In denial yung ibang Libra dito. May ibang Libra na siguro yun na nga, sabi ko siya kanina, nakapag-asawa ng maraming bisyo, parang siya yung sumasagot, siya yung breadwinner. Instead na yung asawa niya yung magtataguyod, lalo na yung babaeng Libra. Mas prefer niya na lang na saluhin. Nakikita natin dito, mas prefer niya na saluhin yung obligasyon and iwasan yung mga situation. Parang, ang focus lang ng Libra dito is makapagtrabaho, makapag-provide sa family, and sinasabi ng bra sa'yo dito na kailangan mo din mag-relax. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na sobra kang tipid. Nagtitipid ka eh. Parang tinitipid mo yung sarili mo, pero yung pamilya mo, or yung mga obligation mo, bigay lahat. So, yun ang nakikita natin. Etong The Hermit card na to, sinasabi ng Hermit card na to, na hanapin daw natin, Libra, yung sarili natin. Kasi parang hindi mo nare-realize, kasi ngayon yung sinasabi ko sa kanina, in denial ka eh. Ilang beses ka nang paulit-ulit or ginagawa mo tong ginagawa mo sa ngayon. 'Di ba? Parang may iba sa iyo dito na may nag-o-offer sa inyo ng other work, pero hindi mo masyadong pinapansin or binibigyan ng pansin kasi siguro marami kang utang dyan sa boss mo or kung saan pa man. So, nakikita natin dito, Libra, na malapit na. Malapit mo nang makuha kung ano man itong stability, yung prosperity, liwanag, yin and yang, balance. So, hindi natin alam kung ano itong hinihintay mo kasi iba-iba naman yung Libra dito. Okay? Thank you guys. Bye!